Ito na nga yung pinadaling paggawa namin ng cordon bleu. Sigurado hindi bubukas sa panahon ng pagpipirito at talaga namang tender and juicy. Umpisahan sa paghahanda ng chicken breast. 2 piraso ng chicken breast itong gagamitin ko dito. Yan o, lalaki. Tumitimbang na nga ito ng kalahating kilo. Kaya naman, diretso ko nang hahatiin to. At makakagawa ako dito ng 4 na piraso ng cordon bleu. Matapos hiwain, ilagay na ito sa plastic. Ayusing mabuti ang pagkakalapat nito, saka na ito pukpukin. Pukpukin lang ng pukpukin hanggang sa mapalapad na ito. Paalala lang pala na huwag masyado malakas yung pagpupukpok. Mapipirait kasi yung karne pagka ganun. Ganun din na habang pinupukpok ito, kapakapain lang ang karne ng ganito. Nang sa gayon, malaman kung saan parte pa yung makapal. At sa parteng makapal, doon ito pagpupukpukin para mapagpantay-pantay ang kapal ng karne. Pag nakuha na yung gustong lapad, sukatin na tama sa sukat ng cheese. Ganun din na tama sa sukat ng ham. Sunod nang gawin dito, yung sangkap ng chicken breast. Maglagay ng chicken powder, paminta, at saka ng chili powder. Siguraduhin lang na haluin itong mabuti. Para mas madali ang pagbabalot, foil ang gagamitin ko dito. Ayusing mabuti ang pagkakalagay ng chicken breast. Budburan na ito nung seasoning na ginawa natin kanina. Siguraduhin lang na mabudburan na itong mabuti ng seasoning at maikuskus din itong mabuti sa karne. Pwede nang ipatong ang ham. Ipatong na rin ang cheese dito. Bilang pandikit, budburan ito ng konting all-purpose flour. At matapos nga itong mabudburan ng pandikit, umpisahan na itong irolyo. Sa pagpapaikot naman nito, bahagya itong diinan para siguradong pirmi at hindi maluwag ang pagkakarolyo nito. At para magsara naman itong magkabilang dulo, bahagya lang itong diin-diinan. Yung parang ganyan lang oh. Ngayon, pwede na itong balutin sa foil. Bahagya lang din itong diin-diinan para pirmis at hindi maluwag ang pagkakarolyo nito. Ito naman magkabilang dulo, pisil-pisilin lang ng ganito, patulak sa gitna, para mas umayos yung pagkakabalot nito. Matapos nga itong balutin, pwede na itong ilagay sa ref ng 1 oras, para mag-set ang pagkakarolyo nito at maibabad na rin sa mga seasonings yung chicken breast. Pagkatapos nga ng 1 oras na pagkakalagay nito sa ref, pwede na mag-steam. Sa pag-i-steam, dapat ang gamit dito yung pinakamalakas na setting ng apoy. At kumukulo na ang tubig bago ilagay ang cordon bleu. Takpan, saka na ito i-steam ng 4 na minuto. At dahil nga sa mabilis lang lutuin ng chicken breast, kaya huwag na huwag itong i-overcook. Otherwise, magiging makunat at matigas ito. Di na masarap kainin. Pagkatapos nga itong ma-steam ng 4 na minuto, agad nang hanguin. Ito naman mga pumatak na tubig sa plato, tanggalin lang ng ganito. Saka na ito palamigin sa room temperature ng mga 30 minutos. Mas maganda nga kung mailagay ito sa parting nahahanginan para mas mabilis lumamig. Pagkatapos nga ng 30 minutos, mainit-init pa pero pwede nang hawakan. Gupitan lang ng ganito yung magkabilang dulo para mas mabilis buksan. Take note nga pala na sa pagpapalamig nito, pag naka-aircon, syempre mas mabilis. At pagka mainit naman yung lugar, mas matagal yung oras ng pagpapalamig. Matapos nga itong matanggalan ng foil, hayaan lang ito nakayangyang hanggang sa tuluyan na ito lumamig, yung wala ng init. Ihanda na ang mga paglulubugan. Gagamit ako dito ng 2 piraso ng maliliit na itlog. 1 tasa ng all-purpose flour. Ilagay na dito yung natirang seasoning ng chicken breast kanina. Saka nahaluing mabuti. At ang pangatlong paglulubugan, itong breadcrumbs. Malamig na itong cordon bleu, kaya pwede na itong ilubog at pagulungin sa all-purpose flour. Pagkatapos nito, ilubog at pagulungin din ito sa itlog. Pinakapanghuli, ilubog at pagulungin na ito sa breadcrumbs. Take note nga pala na luto na itong mga cordon bleu. Kaya ipriprito na lang ito na mabilis sa malakas na apoy para tender and juicy pa. Yung apoy ganyang kalakas. Iprito na rin ito sa maraming mantika. Dapat tama lang yung init na mantika. Yung parang ganyan lang oh. Huwag sobrang init. Isa-isahin nang ihulog ang cordon bleu. Siguraduhin lang na huwag itong dikit-dikit, yung may spacing para magandang resulta ng pagkakapirito. At ipipirito ito ng mga nasa 4 na minuto o kaya ay hanggang sa kulay golden brown na to. Balibalik ta rin nga rin pala ito sa loob ng 4 na minuto para naman mapirito lahat ng panig nito. Yan na oh, golden brown ng kulay nito.
Kaya pwede na itong hanguin at palamigin sa room temperature lang. Paalala pala, nahihiwain lang ito pagka napalamig na, o kaya ay bahagyan na itong napalamig. Habang pinapalamig ang cordon bleu, gawin na ang sauce. Gumamit lang dito ng medium setting ng apoy, o kaya ng lower setting. Pagkalagay ng all-purpose flour, halu-haluin at lutuin hanggang sa medyo mag-brownish na ang kulay nito. At pagka ganyan na ang itsura nito, ilagay na yung unsalted butter. Paghalu-haluin lang at patuloy itong lutuin hanggang sa ganito na itsura nito. Maglagay ng isang tasa ng full cream evaporated milk, isang slice ng sandwich cheese, siling labuyo. Optional nga pala to, sa mga hindi pwede, huwag maglagay. Maglagay din ng paminta, kalahating tasa ng tubig, saka na ito haluing mabuti. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Pampabango at para mas appetizing, budburan na rin ito ng konting spring onion lang. Yan, medyo malamig na tong cordon bleu, kaya pwede na tong hiwain. Siguraduhin lang din pala na matalim yung kutsilyong pinanghihiwa dito, para naman maganda yung pagkakahiwa nito. At bago nga pala ito serve, saka pa lang maglalagay ng sauce. O may na kayo mga na.